lahat. Lumabas na po ang ating pinakahihintay. So, napakabilis po ng panahon. Tayo po ay nasa buwan na ng mga bear, At ito daw po ang pinakamahabang Pasko sa mundo. At nandito po sa Pilipinas, sineselebrate po natin yan. But kahit anuman pong panahon yan, ang sabi po ng Psalms 118 verse 24, sabi niya, "For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." At ito pong araw na ito ay puno po ng pagpapala ang ating Panginoon, panibagong biyaya, panibagong habag, at ito lang po ang meron tayo ngayon sa ating mga buhay. At sa susunod na araw ay panibago pong pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya't nandito po tayong lahat upang tayo po ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Alam ko po marami tayong mga alalahanin sa buhay, pero nandito po tayo upang tayo po'y magbigay ng kapurihan at kapasalamatan sa ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa araw na ito. At muli po ninyong hinayaan, Panginoon, na makita namin ang inyong bagong pagpapala, ang inyong bagong biyaya, at ang inyong bagong buhay, Panginoon, ay pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at nandito po kami. Kami pong lahat ay sasamba, magbibigay ng papuri, magbibigay ng pasasalamat, at magbibigay, Panginoon, ng kalwalatian sa inyong pangalan. At salamat po, O Diyos, sa dakilang regalo na ibinigay po ninyo sa araw na ito. Tunay po, O Diyos, na napakabuti po ninyo. Tunay po, O Diyos, na napakatapat ninyo. Tunay po, O Diyos, ang inyong kapangyarihan ay sapat para sa aming lahat. Muli po, Panginoon, ang aming papuri at ang aming pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Good morning, church! Pwede bang itaas niyo ang inyong mga kamay ngayong araw? Taas niyo lang. And just think of one thing, isang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon throughout the week. Pwede ba? Sige, pikit mo yung mata mo. Pikit mo yung mata mo ngayong araw and just think of one thing that the Lord has done to you and your family, in your life this week. Sige, kapag tapos ka na at nalaman mo kung ano yung ginawa mabuti sa iyo ng Panginoon, pwede ba bigyan natin siya ng pinakamalakas na palakpak ngayon? Hallelujah! And we sing, standing here in your presence, thinking of
As we worship you, O God, patuloy naming glorify, O God, patuloy naming itinataas ang iyong pangalan ngayong araw. We thank you for all the good things you've done in our lives, O God. We thank you and how you protected us this week. We thank you for the blessings. We thank you for everything, O God. For all the wondrous works, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, O God. Another month, O God, na sinalubong namin ito, and as we enjoy life, O God, we just want to enjoy this life, worshiping you, O God, glorifying your name, O God. Come on, church, let's just worship God today as we sing. I have found exceeding joy. Jesus answered when I called his name, that has saved me. Pure love that embraced me. Mercy, grace, eternal life, brought from darkness to its trial, while lost in my sin, raised me and made me live. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. Yes, oh Lord, we declare that your name is holy, oh God. I have found exceeding joy. Jesus answered when I call his name, that has saved me. Your love that embraced me, Lord. Your mercy, grace, eternal life, brought from darkness to his light, one lost in my sin. He raised me and made me glad, and my soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lifts the lowly, and He's done great things for me. I will sing, praising evermore. He is mighty, and holy is His name. Pwede bang marinig ko lahat ng kalalakihan at mga kababaihan na kantahin ito? I will lift my head up high, praising Jesus through each trial, though I
besides you. For you have made me glad, and I'll say of the love for He has. You have made me glad, and I'll say of the last time we declare that He has. For you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, my very present that you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present in times of let's declare today that He is my shelter, strong tower, my shelter, strong tower. We declare that You're my shelter, the strong tower. For You have made me glad. Come on, church, we sing. And I'll say of the Lord, for You have made me glad, and I'll say of the Lord, He has. You have made me glad, and I'll say of the Lord, declare that You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present in times of need. Hallelujah. Sige po, tayo po'y patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, tunay po na kayo ang aming shield,
Kayo po ang aming provider. Kayo po ang aming shelter, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang aming tanggulan ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, napakadakila po ninyo sa amin. Tunay po, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon ng aming mga buhay, ay sapat po kayo, Panginoon. Sa bawat sandali, Panginoon, ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Tunay po na inyong sinabi, Panginoon, that you will bless the works of our hands. And indeed, O God, we have more than enough for what we need, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong masaganang biyaya sa aming mga buhay. At nandito po kami, Panginoon, tanda po ng aming pagtatapat. Tanda po, Panginoon, ng aming pag-recognize, Panginoon, ng lahat po ng meron kami ay galing sa inyo, Panginoon. At narito po kaming lahat, Panginoon, ay muli po naming ibinibigay ang aming matapat na papuri at ang aming matapat na pasasalamat, Panginoon, sa inyo pong ginagawa sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, hindi po kayo nagkulang sa amin, hindi po kami nagkulangan sa buhay, at hindi rin po kami ginutom, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katapatang ito. Tunay po, Panginoon, na napakabuti po ninyo. Kahit, Panginoon, sa aming bawat pamilya. Salamat po sa inyong pagkilos. Salamat po sa pagmamahalan. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa pagkakaisa. At patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo. Amin din pong patuloy na ibinibigay sa inyo ang aming mga sarili. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na humawak nito. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling nito. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kikilos na makapangyarihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay po na walang mahirap sa inyo at tunay po na walang imposible sa inyo. Dakila po kayo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. My Lord, with your strength,
Good morning po. Kamusta po ang week ninyo? I bet God is good. Amen? That's the answer. Do you agree with me? And all the time, God is good. That's right. So, dinanan po tayo ng mga pag-uulan, pero alam po natin na tapat pa rin ang Diyos sa atin. And I take that as a gesture of God's blessing pouring out in our lives. So, since we are here today, and alam po natin na tayo ay pinrotektahan ng Panginoon sa mga nakalipas na araw, and we still pray for those who are affected na ang Panginoon ang magsasalba sa kanila at makakabangon muli sila. And gaya nga po na nasabi natin sa ating mga kanta, He is the what we need in present times, na meron tayong pangangailangan at meron tayong mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. So that is a wisdom that we can take in walking with God, na sa lahat ng panahon, alam natin kasama natin siya. So sa umagang ito, inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin muna at hingin natin ang anointing ng Panginoon, ang karunungan niya, para maintindihan natin kung anong pag-uusapan natin ngayon. Father, we thank you. Thank you for this day. And salamat po for all the grace and mercy that we experience each and every day. Salamat po sa kalakasan, Lord, na nakakatayo kami at nakakabangon kami, Panginoon, para gawin lahat ng kailangan namin gawin sa aming mga buhay. At salamat dahil hindi nyo kami pinapabayaan at patuloy nyo kami, Lord, na pinararanas sa amin ang biyaya nyo at pagpapala nyo sa amin. Sa inyo po ang kadakilaan at papuri sa pangalan ni Jesus at tayo magsabi ng amen and amen. So, for the past few weeks na ako po ay nagsasalita sa harap nyo, we talk about the grace of God, we talk about the wisdom from above, and we talk about the love of God. No? At ngayon po, pag-uusapan po natin, sequel po natin to no, sa wisdom from above. No? Itutuloy po natin kung ano pa ang pwede natin matutunan when it comes to what we seek, what kind of wisdom we seek from above. At ang pinaka-point lang nun, ang pinaka-dulo lang naman nun ay si Jesus. Amen? Kaya nga po bumaba ang Panginoon sa atin, pinadala niya ang anak niya sa mundo so that we can really see in our own eyes, visible, na ang salita ng Diyos ay naging tao. Amen? So, yun ang pag-aaralan natin ngayong umaga. So, our title for this morning is The Word of Life, Jesus. From Him, through Him, and for Him. Let me give you this context verse in John chapter 1, verses 1 to 5. Sabi nga, ito yung unang book di ba? Ito yung one of the 4 Gospels. And ang umpisa nito, ganito, sabi niya, in the beginning. So, ibig sabihin, simula't simula, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Na, can you follow that? Naintindihan niyo po ba? So, in the beginning, the Word already existed. Nandun na siya, bago pa nagsimula. The Word was with God, and the Word was God. Let me continue. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. So alam na po natin kung sino pinag-uusapan dito because the title says so. So He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So what are we trying to say? Na ang pinapangalanan ni John dito, nung sinulat niya ang libro, it's none other than Jesus Christ. Amen? So, our number one point, ganito nakabilis that Christ is supreme.
Ang ibig sabihin lang na binasa natin from John 1 verses 1 to 5 is this, that Jesus Christ is supreme. The supremacy of Jesus Christ in all of what we see, in all of the things that are created here. Ang lahat ng may makapangyarihan si Jesus Christ. Amen? From the beginning, nandun na siya. Kaya nga po, kapag tayo minsan di ba nanonood tayo ng mga pelikula or sa mga balita, may nababalitaan tayo na may mga hinahanap yung mga ibang tao ng supreme being. Hindi daw nila malaman kung saan, alien daw yun, or may mga nauna lang pumunta sa mundo, tinuruan na yung mga ancestors natin, nakaukit sa mga bato, di ba? May mga evidence daw na gano'n. Pero you know what? The Bible is clear from the beginning that Jesus Christ was already existed from the beginning. Amen? Sa Kanya lahat ng galing. Mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya lahat nangyari. Amen? So malinaw, dapat po yun ang maging yun ang maging mindset natin when we talk about Jesus Christ. He is the supreme all over, the creation and everything. So, let me give you another evidence that Christ is supreme. Kanina, si John ang nagsabi nun. Ngayon, si Paul naman ang nag-ulit sa mga churches. So, ibig sabihin, the design is very Jesus. So ito po yung modern word ng sinasabi ng mga millennials ngayon, di ba? Actually, very negative to eh. Pag titignan natin, di ba? Well, the design is very maarte. Pag nakita nila sa social media, ganun yung lumabas na viral video. The design is very kamote, di ba? Kunyari, nagmamaneo siya, di niya alam yung ginagawa niya, di siya disiplinado sa daan, at na-aksidente siya. May mga makikita yung comment, the design is very ganyan. But I will use this phrase of this modern times sa mga millennials that what we are seeing right now, what we are reading in the Bible, from Old Testament to New Testament, I can say the design is very Jesus. Amen? The design is very Jesus. All things speak about Jesus. Kung naghahanap ka ng kasagutan sa mga bagay-bagay, na kay Jesus lahat ng kasagutan. Amen. He is the embodiment of God and even the wisdom from above that we seek. Remember the first lines in John 1? Sabi niya, in the beginning, God, the Word was already existed. The Word was with God. The Word was God. So, the wisdom from above, na, di ba yun ang last message ko last time, ang dapat nating salagsikin ay wisdom from above. At ang wisdom from above na yun, si Jesus yun. Amen. Do you agree with me? Dumating na siya sa atin. Kasama na natin siya. So what are the conditions para maranasan natin ang ganitong klaseng karunungan sa buhay, sa pagiging Kristiyano? Pag-uusapan po natin yan ngayon. So let me give you another evidence. What Paul is saying in Colossians. Sabi niya, in Colossians chapter 1, verses 15 to 18, sabi niya, Christ, ito sinabi niya talaga, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. So let me give you a foundation. Now what we believe in SDCC is that God in three persons. Amen? You have the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And lahat yun nag-exist na, even before time. So, di natin pwede sabihin na nauna si God the Father, kasama na po niya lahat yun. Amen? So, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. He existed before anything else, and He holds all creations all together.
Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead, so he is first in everything. So what can we learn from this, what we have read just right now? Na Christ is supreme, so nagpapatunay ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya na ito talaga ang Diyos na pinaniniwalaan natin sa buhay natin. So hindi natin siya pwedeng i-box in sa isang bagay na nililimitahan natin ang Diyos. So minsan mayroon akong napakinggan nung minsan na kapag lagi tayo nag-worry at lagi tayo nagiging anxious sa mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado, it means to say na ang problema natin, ang pag-aalala natin ay mas malaki sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Kasi nakokontrol ang buhay natin. But if we will appreciate this message, ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, ang may control at may kapangyarihan nun ay si Jesus. Amen. I believe na malalagpasan natin yun. Hindi tayo magpapatalo kung ano ang binibigay ng kaaway sa atin. And mas magdidepende pa tayo at magtitiwala kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Kaya po, the very first step that we have to do is to establish that relationship with Jesus. Your personal relationship with Him is the very most important thing that you have to do in your life. Amen. Most important decision in your life. So, anong pwede nating masabi? Alam niyo po ba na when we acknowledge, we believe, and accept Jesus Christ, that He is the supreme for all over creation, and we accept Him as our Lord and Savior, you know what? Ito po ang promise ng Panginoon sa atin, that number 2, Christ gave us the right to become children of God. So let's go back to John 1. But in the following verses after verses 5, ito ang sinabi niya. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light, the one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. So, meron na pong nagte-testify, meron na nagpo-prophesy from the Old Testament to New Testament na merong darating. Amen? Di ba sa Isaiah, meron na-prophesy na si Jesus? So si John, hanggang yung time niya, ng New Testament, tinetestify din niya na mayroong darating. Darating na tagapagligtas natin. He came into the very world He created, but the world did not recognize Him. He came to His own people, and even they rejected Him. So you are very aware the story of Jesus when He was born in Bethlehem. Nung lumaki siya, maraming nag-reject sa Kanya, di ba? But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become what? Can you read? Children of God. He gave the right to become children of God to all who believe in Him and accepted Him. Ano pa? They are reborn, not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Kaya po masasabi natin na born again tayo. Amen? Nung bata pa ako, I think college yata ako nun eh. Tinanong ako ng classmate ko, sige nga, Gid, saan mo makikita na born again? Dapat born again ka. John 3:3. Hindi ko siya nasagot that time. Pero meron palang word na born again. So, they are reborn, not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. That is born again. Amen? So, huwag niyong kahiyan na born again kayo. Amen? Kasi, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Once we accepted Jesus Christ and believe in Him, you are reborn. Or otherwise, rather, born again. Not with physical, but spiritually. Amen? But the condition is this,
only if. Can you say only if? Sabihin nyo ka sa katabi mo, only if. Only if we recognize, number one, believe and accept Jesus and His supremacy. This is the problem until today. Marami pong hindi naniniwala o nire-recognize nila na si Jesus pero hindi yung supremacy niya. Amen? Iba pa nga, minamak pa siya. May mga recent news tayo about that. May kaso na siya. There are still people who do not recognize, believe, and accept Jesus and His supremacy. So the condition is this. You have to recognize, number one, you have to believe, and you have to accept Jesus and His supremacy. Amen? So nabasa natin sa Colossians na He is first in everything. So since He is first in everything and we are made right, no, to become children of God, anong kailangan natin i-respond to this? We should put Jesus first in everything. Since He is first in everything. Do you understand? Amen. Since He is first in everything, we should also put Jesus in our lives first in everything. That is how you honor Jesus. That is how you honor all the promises that Jesus has given to you. Ngayon, maya ka naman, di ba? Imagine si Jesus nandyan na. He made Himself available. So, kailangan lang natin maniwala. Tapos tayo, kung ano-ano pang mga pinaprioritize natin sa buhay. Eh yung Diyos na lumalapit sa atin, supreme over all creation. O pakisabi, mahiya ka naman. Pakisabi sa katabi, mahiya ka naman. Hindi natin siya pinuput first in everything. May mga bagay tayong iba pang nilalagay sa unahan. Nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, nakakahiya. Maraming mga biases na hindi kita inuuna. Patawarin niyo ako doon, Lord. Imagine, nabuo ang lahat ng ito dahil sa Kanya. He's first in everything. And yet tayo, somehow, we become so selfish, self-centered, that how we acknowledge Jesus is not how the Bible is describing us or telling us that kailangan yun ang dapat na maging natin, acknowledgement natin sa Panginoon, di ba? Lalo na ngayon, sa modern age. At sinabi naman yun sa Bible na talagang people will really be more selfish, everything, basta ganun. But let me remind you with this. Christ gave us the right to become children of God. So in return, ang kailangan lang po natin gawin is to put Jesus first in everything. So that is how we can honor Jesus. So let's move to another verses in John 1. So ang text po natin is John chapter 1 hanggang 18 po tayo, verses 1 to 18. So number 1, Christ is supreme. Number 2, Christ gave us the right to become children of God. So we have to put Him first in everything. So number 3, let's move forward sa mga verses and we're about to end. So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Amen. So ito po yung nangyari, di ba? Dumating si Jesus Christ sa buhay natin, sa mundong ito. The Word, siya yun. The Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. From His abundance, we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. So malinaw po dito that the expression of love of God is
is Jesus Christ. Gusto nyo maramdaman ng Diyos? Kay Jesus. Amen? Minsan naghahanap pa tayo ng kung saan-saan, di ba? Pumupunta tayo sa mga lugar para lang maramdaman natin na merong mas mataas sa atin. Meron tayong hinahanap na pwede nating sambahin. Pero ang sinasabi ng Diyos, nandyan na siya. Kasama na natin siya. He made His home among us. Sabi pa niya, no one has ever seen God, but the unique one who is Himself God is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, the embodiment of God is Jesus Christ. Amen? Amen? Now that He lives in you, in your heart, in your life, kung susundan natin ang analogy nito, nakikita nila ang Diyos sa iyo. Amen? How you live. Kaya nga po, di ba? What kind of wisdom you embrace is the kind of life na ina-embrace mo ngayon. So, He has revealed God to us, Jesus Christ. My third point is this, and the last point. So number 1, Christ is supreme. Number 2, Christ gave us the right to become children of God. And number 3, Christ made His home among us. Amen? Kaya nga po, hindi malayo ang Diyos. Sa mga iba na kapag nakakaranas ng problema at pagsubok sa buhay, parang tingin nila ang layo ng Diyos. Hindi po. Christ made His home among us. Ngayon, kung ang context is this, kung wala kang paniniwala sa Diyos, at talagang wala talaga siya sa'yo. Kasi ikaw ang lumalayo. Amen? So Christ made His home among us. What do I mean by that? He is with us. In other books of the gospel, sinabi na He is Emmanuel because ang meaning nun, God with us. He is with us. So anong pwede nating i-pinpoint dito as I end? Number 1 is this. Place is relevant. Minsan po, ito yung nagiging parang ano natin to satisfaction or convincing mindset na kailangan may pupuntahan tayong lugar para i-meet natin ang Diyos. Pwedeng sa simbahan, mayroon, sa simbahan, feel ko nandito si Lord Tama naman yun. Feel ko nandito si Lord. Pag nag-worship tayo, nandito si Lord. Kaya lang minsan, pag nagiging extreme tayo, akala natin, nakabox in sa isang lugar ang Diyos. Pag nasa simbahan, nandun ang Diyos. Kapag nasa bahay, wala ang Diyos. Or pag nasa labas ka, sa public places, wala ang Diyos. Diba? O dapat kailangan natin mamundok para makita natin ang Diyos. I-isolate natin ang sarili natin para makita natin ang Diyos. But you know what? Case-to-case basis yun. Kung anong nililid sa'yo ng Panginoon, gawin mo, of course. But kung ang magiging object mo is a place para makita mo ang Diyos, nagkakamali po tayo. Because number 1, ay sabi ko nga po kanina, Christ made His home among us. So wherever you go, you can find Jesus. Kasama mo siya sa lahat ng oras. Amen? Wala sa building, wala sa bundok, wala sa puno, wala sa mga nasusuot natin na nandun ng Panginoon or something like that pa. Amen. Nasa puso natin siya. Amen. Kasama natin siya. And number 2, and last, time is irrelevant. What do I mean by that? Ibig sabihin, you can call unto Him anytime because He lives in our hearts. So, hindi na natin pwede pumunta sa iba, hindi na natin kailangan, pumunta sa iba para lang mapakinggan natin ang Panginoon. Walang binibigyan na time limit ang Diyos. Compared sa mga ibang naniniwala sa mga Diyos, di ba? Kapag dating ng 6:00 ng umaga, magpapakita yan. Abangan mo. Kailangan makita mo yun kasi yung swerte darating sa'yo. Diba? Pag nakita mo siya. O kaya itong
Itong falls na to, kapag pagkabilugan na ng buwan, may lumiliwanag dyan. Hindi niya lang, reflection lang pala yun ng ano. Abangan mo yun. Diba? Kunin mo yun, lagay mo sa baso. Diba? So time is irrelevant. Wala pong binibigyan na ang Diyos ng oras. Kapag tumawag ka sa Kanya, sasagot siya. Amen? He hears us. Kaya nga po yung kanta na yung He knows my name, sa pagtawag natin, naririnig tayo ng Diyos. So if you're experiencing that God is silent to your life, tahimik ng Diyos sa'yo, you know, maybe you're not just opening your ears enough to hear the Word of God, to hear His voice. Kasi we are so clouded of the things that we are experiencing, the problems, challenges in life. Mas malakas yung tunog na yon. Pero you know what? When you call to God, He will surely give you the answer that you need, the comfort that you need. So, yan po ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Hindi lang siya basta-basta. Amen? Hindi lang siya basta-basta. And for most of the time, most of our Christian life, we take for granted what Jesus is offering in our lives. So let me give you, or let me refresh you, what kind of Jesus are we following and what kind of Jesus that we are worshiping. He's just supreme over all creation. Christ is supreme. Amen. So, can I invite everyone to stand? And let me pray for you. At sa mga nandito, first-timers, meron ba? At sa mga nanonood ngayon, you know what? Marami na po nangyayari sa mga bagay-bagay, and we tend to forget, and we tend to believe something that is not biblical. Kung paano natin lalakarin ang buhay natin, it's not on our own. Hindi po natin kaya mag-isa. Hindi to success by your own self. It's because of Jesus that we became successful in the first place. Because that's His promise. He promised us a wonderful plan for our lives. He promised us to prosper in this life, not to harm us. So tayo lang pong lumalayo if we don't acknowledge, if we don't believe and accept Him as our Lord, Savior, and His supremacy in everything. So, kung may problema kayong nakikita nyo sobrang bigat, walang sinabi yan kay Jesus. All you have to do is to surrender all the things that concern that problem to God, to Him. Dahil siya may magagawa siya. Kung tayo wala tayong magagawa, siya may magagawa siya. But the first step is this. Sabi ko nga kanina, the most important decision of your life should be accepting Jesus Christ as your Lord and as your Lord and Savior. That's the time that you can feel, that you will see, you will understand what Jesus has planned for you long time ago. It's just a journey. It's just a part of your journey that you're experiencing right now. But it doesn't end there. Sabi nga niya, He will never leave us nor forsake us. That's the promise of God. So what you are experiencing right now, it's just temporary. Ang gusto lang ng Panginoon is to trust Him with all your heart. Amen? So let me pray for this. Panginoong Jesus, kailangan kita. And tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Maghahari ka mula ngayon at baguhin niyo po ang aking buhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan.
Sa magandang plano, Lord, na pinagkaloob niyo na sa akin. Sa pagkakataon, Lord, privilege na maging anak ng Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. If you pray that kind of prayer, I believe that Jesus is already in your heart. And you have established a relationship that can never be destroyed or can never be extinguished by darkness. Yun ang sinabi niya, di ba? So that's the promise of God. Paniwalaan niyo lang po yun. And you will see the difference in your life. Father, we thank you. Salamat po sa umaga ito. Thank you, Lord, for just a simple message, but a powerful message. That, Lord, we are sorry. We apologize, Panginoon, if there are things or there are times na we forget na kayo naman po lahat ang may control ng lahat. We seek other wisdom, we seek other knowledge, but the answer is already there. And we forgot, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord. And as we trust you this time, Lord, may you once again be with us. Samahan niyo po kami. And we know, Lord, that we can have joy, we can have peace and comfort when we are with you. Salamat po. We cast all our burdens to you. And Lord, we pray na paranas niyo po sa amin yung pagpapala at kalakasan sa araw-araw. We love you. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. And let's sing this song. How great is our God. Amen. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. The trembles at his voice, trembles at his voice. Here we go and say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Age to age, He stands, and time is in His hand. The beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Once again, say, how great is our God.
so much. You all the glory and honor. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. God of ages, bringing glory. Lord, you are good. You are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart. The giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. In your promise and your faithfulness, Lord, I will trust all my days. In forever, great in majesty, be glorified. We sing to the giver. The giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light and glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to earth, offer your peace to the world. You are my love, my everything. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you with all my For you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation